Hello! I am Teacher Aubrey and welcome to my channel. Kung bago ka sa channel ko, I offer here English learning lessons, activities, worksheets, at iba't ibang mga tips kung paano ka gagaling sa English. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag mong kalimutang pindutin ang ating subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Marami ang nag-request sa akin kung ano-ano nga ba yung mga English words na karaniwan ay nabibigkas ng mga Pilipino sa maling paraan. Na akala natin mula nang tayo ay bata, tama yung paraan ng pagkakabigkas natin, yun pala ay mali. At yan ang itatama ko ngayon sa video na ito. Simulan na natin. Paglilinaw lamang na ang mga salita sa video na ito ay mga English words na karaniwan ay nabibigkas nating mga Pilipino sa maling paraan. Subalit, kalaunan, dahil lagi na natin ginagamit sa pakikipagtalastasan, sa pakikipag-usap, natanggap na natin na ganun yung pronunciation nila. Pero, ginawa ko itong video na ito para maitama tayo sa karaniwang nakasanayan natin na mali pala. Ngunit nais kong ipabatid sa inyo na kapag nakikipag-usap kayo, maaari nyo pa rin namang gamitin yung nakasanayang nating pronunciation dahil baka hindi naman kayo maintindihan ng kausap ninyo, na kapwa nating Filipino. Ang akin lang, kaya ako ginawa itong video na ito para ipabatid sa inyo na yung mga nakasanayan pala nating English words na yon ay nababanggit natin sa maling paraan. Makakatulong itong video na ito lalo na sa mga nag-aaral para kung sakaling gagamitin nyo itong mga English words na ito lalo na sa spoken English. Pag magsasalita kayo ng straight English, gagamitin nyo na ang mga salitang ito sa paraang tama. Hindi nyo na babanggitin sa mga nakasanayan nating paraan. Bagkus, ia-apply nyo yung right or correct pronunciation na ituturo ko. At nawa makatulong itong video na ito para kung ma-encounter nyo yung mga salitang ito ay maaari yung itama yung kausap ninyo sa maayos na paraan. At kayo sa sarili ninyo, alam nyo na rin ang tamang pronunciation. Let's begin! Ngayon nga, inihanda ko yung mga salitang English na karaniwan ay nabibigkas nating mga Pilipino ng mali. Ito ay hinati ko sa iba't ibang bahagi. Narito pa lang tayo sa first part kung saan mayroon akong inihandang 10 salita. Narito ang una. Ang unang salita, ito ay karaniwang sinusuot ng mga babaeng kikay. Yung mga babae na mahilig sa alahas, mahilig sa hikaw, sa kwintas, o kaya naman, mahilig magpaganda ng mga bahagi ng bahay. Ang kahulugan nito ay object or device that is not essential in itself but adds to the beauty, convenience, or effectiveness of something else. Anong basa dito? Karaniwan ang basa dyan ay accessory. Oo, tama. Karaniwan tawag natin dyan accessory. Anong regalo niya sa'yo? Accessory. Which is mali. Ang tamang bigkas dyan ay accessory. Accessory. Halimbawa, the accessory is glamorous. The accessory is glamorous. The accessory is glamorous. Again, hindi siya binibigkas na accessory. Ang bigkas dyan ay accessory. Accessory. Pangalawang salita. Itong pangalawang salitang ito ay karaniwan sa mga chat, sa group chat, sa text message na pag may na-receive ka, sasabihin mo ay type mo, okay po, acknowledge. Kaya naman, paki-acknowledge nga. Karaniwan tayong mga Pilipino, ang pronunciation natin sa salitang ito ay ano po? Karaniwan ng mga Pilipino, binibigkas ang salitang yan bilang acknowledge. Kasi nga naman, may knowledge, no? Acknowledge. Acknowledge. Pero, ang tama pong bigkas sa salitang acknowledge ay acknowledge. Pakiulit nga po. Acknowledge. 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 Ang stress ay nasa second syllable. The pupils acknowledge their teacher's order.
The pupils acknowledge their teacher's order. Yan yung ating halimbawa. Again, ang tamang bigkas sa salitang ito ay acknowledge. Ang ating third word, karaniwan ito ay na-encounter natin kapag tayo ay may sakit or mayroong may sakit sa pamilya. Nagpapabili na ang karaniwan ay biogesic. Kaya ay analgesic. Ano po? Ano nga ang bigkas natin sa salitang ito? Karaniwan, ang bigkas ng mga Pilipino dyan ay analgesic, kung anong bigkas siyang sulat. Pero, ang tama pong bigkas sa salitang ito ay analgesic. Ulitin natin. Analgesic. Analgesic. Okay? It is an agent producing diminished sensation to pain without loss of consciousness. Isa siyang uri ng pain reliever. So, sa susunod, hindi nyo na siya babanggitin na analgesic. Or kung nabasa nyo, hindi siya analgesic. Ang tamang bigkas ay analgesic. Analgesic. Word number 4, which means one who is legally appointed to transact business on another's behalf. Anong basa natin sa salitang ito? Karaniwan sa mga Pilipino, ang bigkas sa salitang yan ay attorney. Diin na diin ba sa pangalawang syllable? Attorney. Hindi po. Ang tamang pronunciation po sa salitang ito ay attorney. Attorney. Pakiulit nga. Attorney. Again, attorney. Example, my attorney won the case. My attorney won the case. Hindi niyo na siya bibigkasing attorney. Ang tamang bigkas ay attorney. Number 5. Anong basa sa salitang ito? Anong basa sa salitang ito? Karaniwan, ang bigkas nating mga Pilipino dyan ay awardee. Na ang kahulugan ay a person who receives an award o isang tao na nakatanggap ng award or karangalan. Pero hindi yun ang tamang basa dyan. Or hindi yun ang tamang bigkas. Ang tamang bigkas sa salitang ito ay awardee. Pakiulit nga. Awardee. 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 So, ulitin natin, hindi siya binibigkas na awardee. Awardee. Award, hindi. Ang bigkas na tama sa kanya ay awardee. Awardee. Example, my brother is an awardee. My brother is an awardee. That's it. Word number 6. Ang kahulugan nito ay a large, hardy cauliflower. A large, hardy cauliflower. Ano ang bigkas mo sa salitang ito? Ano? Karaniwan tayong mga Pilipino, ang bigkas sa salitang yan ay broccoli. Broccoli. Sarap ng ulam. Merong halong broccoli. Yun yung karaniwang naririnig natin sa mga kapwa natin Pilipino. Subalit ang tamang bigkas sa salitang ito ay, pakinggan ninyo, broccoli. Ulitin ko, broccoli. 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 Gamitin natin sa pangusap. The meal has broccoli and it's really delicious. The meal has broccoli and it's really delicious. Again, broccoli. Word number 7. Ano ang bigkas mo sa salitang ito? Karaniwan tayong mga Pilipino ay nai-encounter natin ang salitang to pag tayo ay may kamag-anak na namatay o mayroon tayong mga kaibigang namatayan. Karaniwan maririnig natin sasabihin nila na paano yung burial niya? Anong matatanggap niya para sa burial niya? Di ba? Karaniwan, bigkas natin sa salitang ito ay burial. Kung anong bigkas siyang sulat, burial. Subalit, maling-mali. Ang tamang bigkas sa salitang ito ay burial. Burial.
O kaya naman, bury. Burial or bury. Na ang kahulugan ay the act or process of burying. Burial. Burial. Gamitin natin sa pangusap. The burial of my father will be tomorrow. Again, burial. Word number 8. Favorite ko to. Anong basa mo sa salitang ito? Karaniwan, tayong mga Pilipino, ang bigkas natin sa salitang ito ay chocolate. Ulitin ko, chocolate. Ay, paborito mo? Chocolate. Anong flavor ng cake ang gusto mo? Chocolate. Anong paborito mong ice cream flavor? Chocolate. Yun ang karaniwan natin naririnig. Minsan nga mayroon pa akong napanood na commercial sa TV. Ang bigkas niya sa salitang chocolate ay chicolate. Siguro familiar din kayo sa commercial na yon. Pero ang tama pong pronunciation sa salitang chocolate na tinatawag natin ay, pakinggan niyo ako, chocolate. Ulitin ko, chocolate. Chocolate. Kayo nga? Chocolate. Gamitin natin sa pangungusap. Chocolate is the flavor of the cake. Chocolate is the flavor of the cake. Again, hindi chocolate, kundi chocolate. Chocolate. Word number 9. Ano ang basa mo sa salitang to? Ano? Karaniwan tayong mga Pilipino, ang bigkas natin sa salitang ito ay kokwa. Tama. Karaniwan yan ang naririnig ko magmula nung bata ako. Yan din naman yung bigkas ko nung bata ako eh. Kokwa. Sarap yung inumin. Anong flavor? Kokwa. Anong inihahalo sa champorado? Kokwa. Ano yung flavor ulit? Kokwa. Yun yung karaniwang naririnig natin. Ngunit itatama ko kayo ngayon, hindi kokwa ang tamang bigkas sa salitang yan. Ang tamang bigkas sa salitang yan ay cocoa. Pakiulit. Cocoa. Cocoa. Hindi binibigkas ang letter A sa salitang cocoa. Hindi mo siya bibigkasin na cocoa. Kaya ang tamang bigkas ay cocoa. Ikaw nga. Tama. Cocoa. Ang kahulugan ay powdered ground roasted cacao, beans from which a portion of the fat has been removed. Anong napansin ninyo? Yung salitang kakao, na karaniwan din ay bigkas nating mga Pilipino ay kakao. Sa Pinas, kakao. Subalit yung English word niya ay hindi binibigkas na kakao. Ang spelling ay C-A-C-A-O, subalit ang tamang bigkas dyan ay kikeo. Again, it is pronounced as cocoa, not cocoa, and kikeo, not kakao. Gamitin natin sa pangungusap. Cocoa is my number 1 breakfast drink. Cocoa is my number 1 breakfast drink. And lastly, for the number 10 ay, anong basa mo dyan? Ano? Oo, karaniwan, ang bigkas ng mga Pilipino sa salitang ito ay condolence. Condolence. Ang kahulugan nito ay sympathy with another in sorrow or an expression of sympathy. Karaniwan, sinasabi natin ito kapag may kaibigan tayo, kakilala, kapamilya na mayapa. Sasabihin natin na sa Filipino na nakikiramay ako, kung English naman, condolence, nakikiramay ako sa pagkawala ni ganito, ni ganyan. Yun yung karaniwan na naririnig natin sa mga matatanda, no? Condolence. Pero simula sa araw na to, huwag mo nang bigkasin ang salitang ito na condolence. Ang tamang bigkas sa salitang ito ay condolence. Condolence. Isa pa, condolence. Gamitin natin sa pangusap. The bereaved family received condolence from their friends. The bereaved family received condolence from their friends. Again, hindi mo siya bibigkasin na condolence.
Ang tamang bigkas ay condolence. Yun nga ang 10 unang salita na karaniwan ay nakasanayan nating mali ang pagkakabigkas tayong mga Pilipino. At kung napanood mo itong video ko simula sa araw na ito, bigkasin mo na siya sa tamang paraan. Marami pa itong mga susunod na bahagi. Nawa patuloy kayong sumubaybay at kung hindi ka pa nga nakaka-subscribe sa channel ko, click the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang Learning English videos. Hanggang sa muli! Bye for now! It's shout out time! Gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aking channel. At sa ngayon, we will almost reach 4,000 subscribers! Yay! Thank you so much! Nawa patuloy kayong natututo. Ngayon, namili ako ng ilang mga comments sa ating comment box mula sa mga masugid nating viewers. Unahin na natin si Queen. Sabi nga, thank you po sa napakagaling na pagpapaliwanag. I love it. Nakakatulong po talaga, lalo na sa mga estudyante. Lalo na sa mga estudyante ko na grade level pa lang po. Wow, teacher din siya. Hello po, Ma'am Queen. And also, shout out din kay Maria Glyce and Luspe. Sabi niya, marami na akong napanood ng mga tips kung paano matuto magsalita ng English. Pero sa vlog na to, nadadala ako sa ganda ng boses ni Ma'am Aubrey. Ang ganda din po ng mga tips niyo. Thank you so much, Maria Glyce. Thank you. And the next is from Miss Benelaine Kimbao na ang sabi niya ay, salamat po Teacher Aubrey, napanood ko po video nyo. Sana po may susunod ulit para po maituro ko, para may ituturo ulit ako sa anak ko. Marami po ako natutunan sa video nyo. God bless po. God bless din po, Miss Benelaine. Sana po patuloy kayong sumubaybay para mas maituro nyo pa po sa anak nyo, lalo na ngayong homeschooling po tayo. Next, ito kilala ko to. Schoolmate ko ito ng college. Thank you, ma'am, for this wonderful video because sa aminin ko na hindi pa ako fluent at marami pang dapat na malaman about sa pag-deliver ng tamang English, kaya from now on ay maglalaan ako ng oras para matuto sa inyo. Muli, thank you so much and God bless you po. Ang comment na yan ay mula kay Roman Del Prado, ang aking schoolmate ng ako ay college. Thank you, Roman. This next shout out will be coming from a avid viewer at mahilig talaga itong manood. Laging pinopromote ang aking channel, ang aking co-teacher, super friend. Thank you so much kay Ma'am Emmeline. Ma'am Emmeline, thank you for the fluent pronunciation. I now learned their plural form with bonus correct pronunciation. Lodi, ayan, thank you so much, Ma'am Emmeline. Next naman, mula kay Gwen Lasola, ang sabi niya, I am in the right channel. Thank you so much, Teacher Aubrey, for your tips. Wow, thank you so much din sa patuloy na pagsubaybay. Another comment mula kay Angel Bird Paular. Sabi niya, thank you po, Teacher Aubrey. Marami po akong natutunan sa inyong topic ngayon. I-share ko po ito sa aking friends at co-workers para mas matuto pa sila ng English sa mas madali at maliwanag na paraan tulad po ng pagtuturo ninyo. Thank you po, Ka Aubrey. You're the best. God bless. Ayan, mula kay kapatid na Engelbert. Kapatid ko yan sa pananampalataya. Thank you and God bless din sa'yo. Itong isa pang comment ay mula kay Sir Aristotle Lim or kay Sir Aris. Mayroon din silang YouTube channel. Ayan po, ang Feats and Kits, na kung saan nag-feature sila ng mga masasarap na pagkain at kung paano yun iniluluto. Mag-subscribe po kayo sa channel nila. Hindi kayo magsasito. Sabi niya, hi Teacher Aubrey, nice one. Thank you so much, Sir Aris. And this one, mula kay Hot Papsi. Ay, taray. Hot Papsi. Sabi niya, awesome. I like your way of teaching. It is fun and interesting. I am pretty sure that you are pretty and your accent is like a native speaker. Wow. Nice. I am one of your fans on your vlogs because it is very informative and of big help to those who want to learn English. I want to improve my English grammar in terms of written and spoken. Thank you so much, YouTube, and to all teachers who give time for us. Walang anuman po, we are very happy to help you sa pamamaraang ganito. Natuturuan namin kayo through YouTube.
And also, lastly, mula kay Omewamu Shindero. Ayan, ang hirap basahin ng pangalan niya. Sabi niya, hello po ma'am, magsasuggest po sana ako tungkol po sana kung paano i-boost ang self-confidence nyo at ano pa ang paraan upang hindi matakot at kabahan kapag nagsasalita ka na sa harapan ng klase. I'm a shy type of person po kasi kaya nahihirapan po ako magsalita tuwing tinatawag ako ni teacher. Thank you po. Ayan, siguro itong si Ome ay, ayan, estudyante pa rin nga. Ome, don't worry. Lahat ng suggestion na nababasa ko sa comment box, yung messages, text na nare-receive ko ay tinitake down notes ko lahat para susunod-sunurin ko batay sa request ng aking mga avid subscribers and viewers. Once again, thank you so much sa lahat. At para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod kong videos, huwag kalimutang mag-comment sa ating comment section sa ibaba. And of course, lagyan nyo na rin ng hashtag shoutout Teacher Aubrey. Thank you so much sa lahat and God bless us all. Happy learning!